ang ombudsman sa pag-iimbestiga. Imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saldi po dun sa DepEd? FunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Kung talaga Booking mga kababayan itong SunWest at ito nga po ang sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na matagal na po kaya pala hindi po ni Inday Sara maisiwalat noon ang patungkol dito sa confidential fund kung saan niya ginamit dahil isa po pala ito sa pinaggamitan niya para malaman po at malaman ng taong bayan kung saan po at ano ang kinaugnayan nitong SunWest Contractor Construction company na anong kinalaman nito sa mga laptop? Anak ng teteng mga kababayan, kaya naman pala nagkaisa po itong mga congressman na ito para po gibain ang credibility ni Vice President Inday Sara Duterte at siraan po siya. Ito naman po si President Duterte mga kababayan, ang kanya pong chief yung chief taga-usig kay Pangulong Duterte na ito nga pong si Mang Kanor Karim Khan. Ayan po, Kanor Karim Khan mga kababayan, ito na po, diskwalipikado na po. Dinisqualify ng International Criminal Court Appeals judges si Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon po yan sa ulat ng Reuters. Dahil umano ito sa posibleng conflict of interest. Batay sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters. Nitong Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil dati itong tumayong abogado ng mga umano'y biktima ng war on drugs. Sa kopya ng ruling na nakita ng Reuters, pinunto ng depensa na wala dapat papel si Khan sa kaso dahil dati niyang kinatawan ang Philippine Human Rights Commission o PHRC sa pagpangalan kay Duterte bilang top suspect. Kaya raw di na raw umano makapagsasagawa si Khan ng isang patas na investigation. Sinusubukan pa po ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Khan. Pero dati na niyang sinabi, wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso. Anya, wala siyang direktang kinalaman sa investigasyon o pag-interview ng sinumang biktima o witness. Wala rin daw conflict of interest sa kanyang pagiging kinatawan ng PHRC. Yun po ang paliwanag ni Kanor Khan, mga kababayan. Na wala daw pong kinaugnayan at wala daw po siyang bahid ng pagiging bias dito mga kababayan. Well, mamaya dito sa ating video at reaction, mayroon po akong ipapapanood sa inyo mga kababayan. At kayo nang humusga kung ito nga bang si Kanor Khan ay wala nga bang kabayas-bayas sa katawan. Naku, magugulat po kayo. Mayroon pong mga nakita po tayo mga kababayan na mga revelasyon about dito kay Karim Khan. At matindi po ngayon mga kababayan, sa kabilang banda naman, itong mga pinapahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Muli, nagkaroon na naman po ng excitement at bumukol na naman po ito dito po sa administrasyon mga kababayan na talaga naman wala pong ginawa na para pabutihin, para pagandahin ang imahe ng ating bansa, kundi lalo pa pong pinapalubog itong ating bansa. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ngunit ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko po kayo na pakisubscribe at pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga uploads. At kung inyong mamarapatin, paki-like na rin at paki-share ng video ito nang sa ganun ay marami pa pong makaalam at makapanood ng ating ginagawang reaction video. Sapagkat alam nyo naman po, ang mga mainstream media ay wala na po tayong maaasahan. At dito nga po mga kababayan, mayroon po akong ipapapansin sa inyo kung bakit ang mga mainstream media ay mukhang nagtataingang kawali, nagbubulag-bulagan sa mga impormasyon, sa mga inalalabas ni Vice President Inday Sara Duterte. Re-reaksyonan din po natin yan mga kababayan kung bakit. Ang mahiwagang tanong,
magkano ang dahilan? Wala po akong binabanggit na mga kung sino-sino mga pangalan. Nagtatanong lang po ako, magkano ba ang dahilan? Yun lang naman po yun, mga kababayan. Wala naman sigurong masama doon sa tanong na yun, ha? Alright, ito na po. Pag-usapan po natin ito, na balita, no? Or ito nga po nga mga pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa SunWest, At bakit itong SunWest na ito ay sila ang nakakuha ng kontrata dito nga po sa mga kababayan, dito nga po sa DepEd na laptops. Tingnan nyo itong mga nakakasangkutan nitong kumpanya kung saan involved ang pangalan ni Saldico, kumpanya nila Saldico, involved na rin po ito dito ngayon sa flood corruption. Kung inyo pong mapapansin, mga kababayan, dati pa man sinabi na ito ni Vice President Inday Sara Duterte, noon pa. Di ba? Na itong si Saldico, Martin Romualdez, silang dalawa lang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila lang ang nagdideklara. Pero how ironic naman na itong dalawang itong si Martin, siya pa ngayon ang mag-i-state witness. At ang masakit pa nito, mag-i-state witness itong si Martin, baka mamaya, pag uwi dito ni Saldico, ganun din ang gawin. Mag-state witness din sila. At pagkatapos, yung nagtuturo sa kanila, na nagbibitbit ng perang bilyon-bilyon, dinadala sa pamamahay nila hanggang dyan sa Malacanang, na ito nga pong si Gutesa, siya naman ngayon ang kakasuhan. Ganito ngayon, mayroon tayong administrasyon. Napakawala talagang wala talagang sense of pakiramdam, yung bang, teka lang, sandali, tama pa ba itong ginagawa natin? Di ba, mga kababayan? Ito, may mga bagong banat si Vice President Inday Sara Duterte. Dito nga po, sa kanyang bagong press con. Panoorin po natin, mga kababayan, ang bagong naganap na press con ni Vice President Inday Sara Duterte. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You would like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. Pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, lukaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin.
So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And Okay. more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Buti pa nga. Ayoko, ma'am. Pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Mabuti naman ha. Ganun naman talaga ito natututo lang din sila sa mga dito sa mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kaya mabuti pa hindi na sinabi ni Vice President Sara. Kitang-kita niyo mga kababayan. Mayroon po sila mga messaging. Brat, luka-luka, may sayat, inday sayat. Di ba? Ganyan yung lang nila. Yung narrative nila yan Pansin niyo mga kababayan. Para pangtakip lang nila. Hoping nga sila naman na yung mapaniwala nila. Alam nyo, yung mapapaniwala lang naman nitong mga ito ay yung mga tao lang din na katulad lang din na yung mga mabababaw lang ng pag-iisip, yung para baga binigyan lang ng konting candy, para bata ba, bibigyan ng konting candy, masaya na, alis na, di ba? Magkakakanta na, kung ano-ano ng mga pagpupuri ang gagawin doon sa nagbigay sa kanya ng candy. Ganun po ang pagkakaano nila mga kababayan. Pero tayo po nakikita naman natin na tayo na may mga normal na mga pag-iisip, alam natin kung ano talaga ang totoong issue. Ang problema kasi dito sa kanila, bukod doon sa mayroon silang personal na interest, mayroon pa rin po silang yung iba dyan, lalo na yung mga influencers at mga trolls. Siyempre, pera po talagang dahilan. Mayroon po tayong kaibigang vlogger na ayon doon sa nakausap niyang kaibigan din namin, kumbaga kaibigan niya, kaibigan ko rin, na parehas namin kaibigan. Ang kwento sa akin, kaya doon nila pumunta sila dito sa kampo ng kabila. Dati po itong kaibigan natin ng mga vlogger na ito, dati ito talagang anti-bangag ito. Talagang hindi nito talagang pro Duterte itong mga ito. Pero dahil nga po sa sinasabi, ginagawa lang nila yung para makatulong sa kanilang pamilya, sana maunawaan na lang sila. Parang ganun ang sinasabi nila mga kababayan. So kayo nang umunawa kung anong ibig sabihin nila doon. Di ba? So alam na natin na ang prinsipyo talaga nila ay nakasalig kung ano ang kanilang ipapakinabang at pakinabang ng kanilang pamilya. Hindi natin sila masisisi mga kababayan kasi karamihan po sa atin nagtatrabaho para sa ating pamilya. Pero ako, magtatrabaho ako para sa aking pamilya ng kasamang aking prinsipyo. Na ano yun? Ipapakain ko sa aking pamilya yung nanggaling sa mabuting pinagtrabahuan ko. Yun lang yun mga kababayan. Bahala na kayo umintindi kung anong ibig sabihin pa doon. So ngayon, mayroon po tayo mga kababayan, napapaisip tayo minsan isigwi ko lang muna bago natin tuloy-tuloy kay Vice President Inday Sara mga pasabog. Naisip nyo ba na parang sa dami-dami na ng mga sumisigaw na Marcos resign, Marcos ganito ganon, naisip nyo ba bakit parang matatag pa rin si Marcos?
matatag pa rin ang administrasyon niya ngayon. At sa tingin po ng lahat, aabot po talaga si Marcos sa 2028. Bagamat yung iba, marami bang mga nagdadasal na wag na sanang umabot pa doon kasi ubos na di ba? Ang pera ng bayan sa pangungurakot nila. Alam niyo bang nakita na ang kahinaan nila itong Marcos administration? Mamaya mga kababayan, mamaya pag-uusapan natin yan kung paano nakita ang kahinaan nitong mga ito. Papakita ko sa inyo. Tuloy natin itong pasabog ni BP Inday. Muling nagpatutsada si VP Sara Duterte laban sa administrasyon. Ang bago niyang birada, namimili lamang daw ng katiwalang iniimbestigahan ang gobyerno. Yun daw ang dahilan kaya't hindi natitigil ang mga protesta. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Pili-pili lang daw ang mga iniimbestigahan ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Yan ang diretsahang akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Zamboanga City. Napansin daw ng bise na kapag madadawit sa issue ang Office of the President ay bigla umanong natitigil at hindi na umusad ang investigasyon dito. Pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Hindi rin daw tiwala ang bise sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lalo't ang Pangulo ang bumuo nito. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya nung sarili niyang speech, na mahiya naman kayo, at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Maging ang desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na muling buhayin ang investigasyon sa Formally Scandal, di pinalampas ni VP Sara. Kung sincero raw talaga ang Ombudsman, dapat muli ring buksan ang investigasyon sa overpriced laptop ng Department of Education, lalo't ayon kay VP Sara, kumpanya raw ni dating Congressman Zaldico ang contractor rito. Paniwala ng bise, ang selective investigation na ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga protesta. Sa kabila niyan, hindi raw suportado ni VP Sara ang panawagang magbitiw sa pwesto si PBBM. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Samantala, iginiit din ng bise na hindi niya umano pakawala o kontrolado si Cavite Congressman Kiko Barzaga na kilalang kritiko ng Pangulo. Tingin niyo ba sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man? Barzaga, he is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Yan mga kababayan. Diba? Una, ang sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na itong Marcos administration, no, pag tinatamaan na ang kanyang, kung papunta na sa kanya ang investigasyon, bigla pong namamatay ang mga issue at mga investigasyon. Bigla pong isinisway or pinupunta po sa iba. Naalala nyo naman, di ba mga kababayan? Noon, no, una, nung lumabas, nagsabanggit itong si Diskaya na mga Romualdez, Zaldico, anong nangyari? Pinalitan. Tinanggal si Senate President
At si Marcolita tinanggal din pagka Blue Ribbon Chairman. Pansin nyo mga kababayan. At nung pangalawa na naman, nung nagsalita na itong si Gutesa na binanggit niya na itong si Martin Romualdez na dinadala ng pera sa mga bahay niya, kasama dyan sa Malacanang, ano nangyari? Si Gutesa ngayon ay kanilang kakasuhan. Kakasuhan nila si Gutesa. Pero how ironic, itong si Romualdez ang magiging state witness. Baklase ano? Yung mastermind, yung isa sa posibleng mastermind ng lahat ng ito, siya ngayon yung magiging star witness. Only in the Philippines, di ba? So kitang-kita po ito ng taong bayan na ganito po ang laro nito pong Marcos administration. Ang tibay ano? Biruin mo, bapanat ngayon itong bagong ombudsman na ito namang bagong ombudsman. How ironic din na may mga kaso. At by the way, mga kababayan, sa dami po ng kaso ni Ombudsman Remulla, baka isa man po dyan ay bigla na lang pong lumabas at madesisyonan ng Korte Suprema. Tiyak na tiyak, itong si Remulla ay masisibak din po sa pagka-ombudsman. Hindi niya aabutin yung 2028 at hindi niya rin aabutin ang kanyang 7 years term bilang ombudsman. Fixed term, no? If maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema, ang katastaasan, ng laban or hindi po papabor dito kay Remulla at paboran po lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Sapagkat marami po itong mga kaso. Yung kidnapping, abduction kay Tatay Digong ay andyan pa po yan, buhay pa po yan. Pilit lang po nila yan, pinapatulog. Pero tandaan nyo po mga kababayan, ako po, bagamat paminsan-minsan mabagal po ang ating hudikatura, ang ating pong justice system sa Pilipinas. Pero naniniwala po ako, one of this day, no, lalabas din po ang katotohanan. At papanig din po talaga ang tunay na hustisya para sa bayan. Sapagkat sa nakikita ko po, marami po talagang, hindi man po tayo abogado, pero alam po ng mga abogado yan, na labag po ang ginawang pag-kidnap dito kay Tatay Digong. Katunayan nga, mayroon pong di ba? Nagsasalita na naman ngayon si Ambassador Locsin. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Itong mga ito, contributing factor, no? Itong si Remulla na isang ombudsman na ngayon na hindi karapat-dapat maging ombudsman dahil mismo may kaso siya sa ombudsman na napakarami. Pero ginawa nila ng paraan sapagkat hawak po nila. Hawak nila ang presidente, pangulo ng Pilipinas eh. So, laro po nila itong lahat. So, kung sa Manila sabi mga kababayan, napakatibay, ano? Napakatibay. Kasi, sabwatan eh. From bottom to, pinakamataas eh. Matinding sindikato nga, kaya nga tawag sa kanila dito, sindikato ang ating gobyerno na ngayon eh. Di ba? So ngayon, anong magagawa ng taong bayan? Siyempre mag-ingay. At dahil sa napakatibay nila, it seems like parang hindi tayo makausad sa ating ipinaglalaban. Pero mali po tayo kung iisipin natin ng ganyan. Yung ginagawa po natin mga rally, mga pagpapahayag, sasabihin ng iba, bigo. Hindi po yan bigo. Totoo po yan na nananalo. No? Hindi nga lang po agad-agad. Kasi itong laban po na ito, laban po ito ng prinsipyo. Laban po ito ng kasinungalingan at katotohanan. Patuloy po siyempre mananaig ang kasinungalingan pagka yung mga katotohanan ng side ay hindi po magsasalita. So anong gagawin natin, BMR? Ang gagawin natin, wag po tayong titigil. Bagamat alam po natin na dihado po tayo, bagamat alam po natin na lahat po ng ating mga hinaing ay babaliwalain po nila. Katulad po nito mga Duterte, katulad po ni Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi na niya yung tungkol sa laptop. Di ba? Matagal na yan sinabi niya na yan noon eh. Tingnan nyo ha. How come? Isang construction company yung SunWest. Na ito nga isa rin sa involved dyan sa mga flood control. Hindi pa pinapatawag ng Congress, Senate. Di ba? Wala. Itong ICI hindi rin yata pinapatawag. Ngayon, binanggit na ito na una pa ni Vice President Inday Sara Duterte. Anong ginawa kay Vice President? In-impeach, di ba? Sinabihang baliw. Siya pa daw ang lustay. Di ba sinabi yan ni Saldico? Sagutin na lang niya. O ngayon, siya ngayon nang nasisentro na ngayon sa malaking akusasyon tungkol sa bilyon-bilyon na perang ninakaw nila. Nasaan siya ngayon?
Kung susundan naman natin ang narrative din nila, silent means yes, ibig sabihin, guilty na ito si Saldico. Kung susundan natin ang narrative nila, kasi di ba sinasabi yan nila, bakit si Inday ayaw daw sagutin yung tungkol sa confidential fund? Ngayon, sinasagot na ni Vice Presidente Inday, ang isa sa pinagamitan niya, ayon kay VP Inday, para tingnan kung anong kinaugnayan nitong SunWest na company ni Saldico. Ayan na, nabulgar na ngayon. Di ba? Yan. Gusto nyo pa ba ng iba? Baka magulat kayo, baka mamaya magulat tayo dyan kung anong pinagamitan ni VP Inday doon sa confidential fund. Baka mamaya malaglag kayo sa inyong salwal. Ha? Yan ha, pinatikim na kayo. Mamaya baka biglang maglabas si VP Inday ng ebidensyang tungkol sa mas mga matitinding amo pa ninyo, di ba? Hindi ko po pinapangunahan ng Vice President. Pero ayan na po ha. Isa na sa kanyang nireveal ngayon dito sa kanyang conference ay press conference ay tungkol nga dito sa confidential fund. Ang isa sa kanyang pinaggamitan o pinaggastusan ng pera doon, yung 125 million, ay ito nga pong company ni Saldico, ang SunWest. Na ito ay kasama doon sa skandal ng laptop. Na how ironic naman, isa kang construction company, pero pati sa laptop talaga, pati sa internet, mayroon ka. Paano nagkaroon ng, paano ba? Sisimintohin yung mga laptop? Lalagyan ng espalto yung mga laptop. Ano ba? Ha? Patatayuan ng building ang laptop? Paano? Hindi ko talaga makunik. Ako, wala akong mataas na pinag-aralan, kaya hindi ko masyado makunik, no? Baka kayo, sino dito yung mga mataas na pinag-aralan? Paano ba ang connection ng laptop sa construction? Pwede ba yung laptop gawing ano? Yung laptop, doon lalagyan mga plano. Doon yung sketch, gano'n. Doon drawingin. Yung building. Na-drawing nyo rin ba yung papaano yung ilog na malaking baha na darating? Na-drawing nyo rin doon sa laptop na yon? Yun naman palang connection. Yung laptop pala ang taga-drawing. Ang problema, paano kayo nagkaroon ng tawag nito, yung pagkuha ng project na ito na ang layo naman from kalsada, from building, from infrastructure to electronics or gadgets or ano man, IT, information technology. Paano nangyari yun? Parang ang layo, no? So yan, mga tanong na yan. Yan mga binulgar, at dyan daw pala ninyo, dyan po pala ginamit ni Vice President Inday Sara Duterte ang confidential fund. Ano na? Sagutin mo ito, Saldico. Bakit ayaw mo sumagot? Kung susundan natin ang mga narrative ng mga kampon ninyo, silence means yes ba? Ito ba ang ibig nyo sabihin? Totoo kaya yan? Yan mga kababayan. Now, sandali, Bemar. Daldal tayo ng daldal dito. Tagal na tayong rally ng rally. Marami na sa amin mga disappointed na dahil di naman nung maalis yung Marcos Jr. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, hindi siya nananawagan ng Marcos resign. Panoorin nyo ito mga kababayan. Nabanggit niya na dyan, hindi siya nananawagan ng Marcos resign. Wala yan. Bakit? Hindi suportahan ni Vice President Sara Duterte ang panawagang Marcos resign. Ayon parang nagiglitch lang po itong video na ito mga kababayan, pero nilinaw po yan hindi po niya sinusuportahan ang Marcos resign. Sa pangalawang Pangulo, hindi niya ito kailanman sabi. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. That is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Nasabi ko, that is a betrayal of public trust. Ang pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudagan na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Binigyang diin ni VP Duterte na dapat hingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip ay hiniling niya na gawin nito ang kanyang trabaho. Never ask him to resign. That is a pointless call. Hindi magre-resign niya. Kita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun?
20 years? Oo. It's a pointless call, ha? Tingnan nyo yung DNA niya na ayaw yan. Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job, of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Kaugnay nito, itinanggi rin ng Vice Presidente na siya ang nasa likod ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nananawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man? I do not control Congressman Kiko Barzaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. Ayon kay VP Sara, nakilala lang niya ang mambabatas sa Uniteam Rally sa Cavite noong 2022 kung saan ang magulang umano ni Representative Barzaga ay hindi Uniteam kundi for Sara only, habang ang kanilang anak ay sa Uniteam. Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi Uniteam yun ha. Si Kiko Barzaga Uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Pinabulaanan din ng pangalawang Pangulo ang mga usapin ng destabilisasyon at iginiit na ang mga usap-usapan ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Jedna Resina. Ayan mga kababayan, nilinaw po dito ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi po siya sang-ayon sa Marcos resign. Kasi ayon sa kanya pa mga kababayan, ang DNA ni Marcos ay hindi po talaga ganyan. Ang DNA po niya ay manatili po sa posisyon. Tingnan nyo nga po ang kanyang ama, 20 years na nanungkulan, nagsuga pa sa ating gobyerno. Samantalang wala pong nakagawa nito. Kanya lang pong ama. So itong anak ngayon, kaya hindi po natin mapapag-resign mga kababayan dahil po dyan. Yan po ang nilinaw ni Vice President Inday Sara Duterte. Manapa, sinasabi ni VP Inday, gawin mo lang yung trabaho mo. Kasi pointless na yung pag-resignin ka dahil hindi ka naman talaga magre-resign. Now, ano ba ang mga grievances at anong point na sinasabi ni VP Inday? Gawin mo yung trabaho mo at yung hamon sa'yo, gawin mo rin. Anong hamon? Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, magpa-hair follicle drug test ka. Ba't hindi mo magawa? Napakasimpleng bagay lang yan. Wala pa yan 1 billion ang bayad dyan na yung ginagastos mo, di ba? 1 billion yung kanyang ilang billion ba ang ni Marcos Jr., yung kanyang confidential fund, ang kanyang travel fund, magkano ba? Ilang billion ba, di ba? Billion yan eh. So, ang hair follicle drug test, wala naman po yung billion. So ito, binaliwalaan lang ni Marcos Jr., pinagtawanan lang, di ba? There's nothing to the public trust yung hair follicle drug test. O, mga kababayan, kayo, may mga pinag-aralan kayo, lalo na yung mga doktor. Lalo na yung mga doktor, mga abogado. Ikaw ba ngayon, pag hinamon ka, kung alam mo naman na hindi mo gawain, ba't hindi mo magawa? Yung hamon, yung challenge. Ikaw nang sumagot. Di ba? Ikaw na rin magtanong kay BBM bakit ayaw niyang gawin yung hair follicle drug test. Bakit? Nung eleksyon naman, di ba, nagawa naman niya magpa-drug test pero hindi po hair follicle. Di ba? Bigla na lang niya ginulat yung meron na kami.
Tapos mali-mali pa yung address. Ngayon, bakit hindi mo magawa? At sana, pakiusap ko kung gawin mo live. Kukover. Madami ka naman mga trolls eh. Ikaw naman nagsabi, libo-libo yung mga trolls mo eh. Mga social media, madami kayo eh. Ikaw na rin may sabi niyan, Marcos Jr. Ba't hindi mo magawa? Siyempre, pagka public yan, lalo sa Lunita ka magpa-help legal redress, kukover na rin namin yan. Di ba? Live. At least, maliwanagan talaga ang taong bayan kung ikaw talaga ay hindi ka talaga lulun. Lango sa pinagbabawal ng droga. Hopeless na ba tayo? Dahil hindi ginagawa ni Marcos Jr.? No, hindi. Ito pa, may binanggit si Vice President Inday Sara Duterte tungkol dito sa kontrolado daw niya itong si Kiko Barsaga, which is pinabulaanan po niya ito. Paano mo makokontrol? Yung mga sample ni BP Inday Sara napaka-logical. Bakit? Tingnan nyo, mga magulang talagang nakasupport kay Vice President Sara Duterte. Pero siya hindi, di ba? Uniteam siya. So, meaning to say, may sariling paninindigan itong batang Barsaga. At konektado po yan ngayon sa ating susunod na topic. Itong Kiko Barsaga, natuklasan niya na, mga kababayan, yung kahinaan nito pong Marcos administration. Gusto niyo po malaman? Tuloy natin po ito. Mayroon po siya ritong post, mga kababayan, na atin pong nakalkal. Nakita po natin kung paano po niya nasabi na mukhang nakita niya na po ang kahinaan. Mayroon muna dito, mga kababayan, mayroon muna ditong post, no? Mayroon tayong nakita ditong post ni Kiko Barsaga na ganito, Ayan po, mga kababayan. Kanya po yan ito dapat iniuna ni Four-Face Representative JC Abalos sa ETEX Committee, yung Tito Abalos niyang may ibab. Yan kay Congressman Kiko Barsaga po yan, mga kababayan bakit si Abalos, si Congressman Abalos, binabanatan ba siya? Itong pamangkin daw. Sabi ni post po yan ni kung Kiko Barsaga yan, pakita ko sa inyo. Nakikita niyo, mga kababayan, hindi ko po yan ayan, Congressman Kiko Barsaga. Siya po may post niyan, may check po At makikita natin dito, mga kababayan, yun ang sinasabi niya. Siguro dahil ito si Congressman Kiko Barsaga ay pinailan po yata ng ETEX complaint, no? At baka isa ito sa nagbibida-bida itong Congressman Abalos, no? So, yan, mga kababayan, pinakita lang niya yan. Ano masasabi mo rito, Congressman Abalos, dito sa sinasabi ni Kiko Barsaga, Congressman Kiko, na dapat ito yung unahin mo sa ETEX complaint. Yung tito mo daw na may ibab, sabi ni Congressman Kiko Barsaga. Ngayon, mga kababayan, si Kiko Barsaga din, mayroon din tayong nakitang ganitong post, mga kababayan, na patungkol po dito sa paano ba ang mayroon pa ba tayong maaasahan o pag-asa? Nakita na pala niya ang kahinaan nitong Marcos administration. Ayan po ang kanyang post, mga kababayan. Sabi dito, plano raw umalis ng bansa ni Romualdez, pero pinigilan siya ng mga mayayaman sa Forbes Park dahil natatakot sa lalong pag-init ng mga protesta. Nahanap na natin ang kahinaan ng Administrasyong Marcos. Representative Kiko Barsaga, Cavite 4th District. Ayan po, mga kababayan, ang sinasabi rito ni Congressman Kiko Barsaga. Nahanap na raw po natin ang kahinaan ng Administrasyong Marcos. Segue ko lang konti. Naalala nyo ba yung hanggang ngayon naggegera pa yung Ukraine at Russia? Sino rito yung mga nasa Ukraine at saka Russia, ng mga OFW? Naalala nyo, di ba? Naggera po ito, matagal na, hanggang ngayon naggegera pa rin yata. Naalala nyo ba dumating sa punto na dihadong-dihado na itong pangalan nito? Itong Ukraine. Di ba?
Pero may ginawa itong Ukraine. Tinarget niya yung lugar yata ng mga mayayaman. Mayroon akong napanood na ganun, mga kababayan eh. Na-target niya yung lugar ng mga mayayaman kung saan nandoon ang mga mayayaman ng Russia. Oh. 'Di ba? Humina. 'Di ba nagkaroon ng ngayon, 'di ba parang lumakas ang Ukraine? Ngayon, ito na ngayon, ito yung isa sa iniisip ko noon. Sabi ko, bakit sa Forbes? Ito pala yun, mga kababayan. Ito yung kahinaan ng Marcos administration. Lahat ng mga bansa, kailangan nila protektahan yung mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, sila talaga, bukod po sa ating mga militar na neutral, at poprotekta talaga yan kung saan ang Constitution nakasaad na protektahan po ang taong bayan. Kikilos po yan, ang ating mga men in uniform, pabor po sa taong bayan pagka ang taong bayan po ay nagkaisa na. At dumami na po dyan at maglalabas ng kanilang hinaing na ayaw na namin sa gobyerno ito. Papanig na po yan. Pero for a while, hindi pa po yan basta gagalaw hanggat hindi pa po ganong karami ang tao. Sinabi naman po yan ni Colonel Kirubin na isa rin pong veterano at bayani din po natin patungkol po dito. Ano ho? Kahapon na-reaksyonan na natin yan. Ngayon, bakit mayayaman ang pinuntahan ni Congressman Kiko? Ito pala yun. Nahanap na natin ang kahinaan ng Administrasyon Marcos. Tandaan nyo, mga kababayan, ayon pa dito sa report, no, basahin natin, we found the weakness of the Marcos admin. Yan ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos ang natanggap umano niyang ulat na planong umalis ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit, umano'y pinigilan ng mga mayayamang negosyante sa Forbes Park dahil sa takot na sa posibleng paglala ng mga kilos protesta. Plano raw umalis ng bansa si Romualdez pero pinigilan siya ng mga mayayaman sa Forbes Park dahil natatakot lalong pag-init ng mga protesta. Nahanap na natin ang kahinaan ng Administrasyong Romualdez. Yan, Administrasyong Marcos. Yan, mga kababayan, nagplano pala, no, na umalis itong si Martin Romualdez at pinigilan siya ng mga mayayaman. Teka. Ano ba ang significant, mga kababayan, ng mga mayayaman sa ating bansa? Look, mga kababayan, tingnan nyo po ang mga naunang rally. Sumunod na rally, EDSA 1, EDSA 2, at itong nagkaroon ng EDSA 3, di ba? Isa lang po ang aking napansin. Marami po ang mga pagkain, sa mga fast foods na kalat. Talagang At i-compare mo ngayon sa mga nagrarally, lalo na yung mga grupo ng mga DDS supporters, makikita nyo ang mga pagkain. Dati, di ba, nandun tayo. Kanya-kanyang ambag lang po ng mga kababayan nating mga OFW at mga kababayan nating mga nakaluwag-luwag. Wala po yung mass production ng mga pagkain, mga food packs na nanggagaling sa mga mayayamang sektor. Ngayon, mga kababayan, papaano kung nabuisit itong mga mayayaman at bumaliktad sila ngayon? At sila ngayon yung mag-support kahit pagkain man lang, kahit hindi na sila bumawi, hindi sila bumaliktad dito sa Marcos administration, magbigay lang sila ng pagkain para sa mga magrarally. Naku po, mga kababayan, ewan ko na lang. So, isa ito sa mga possible na po pwedeng malaking magawa ng mga mayayaman. Mag-finance ng pagkain or pamasahe or mga sasakyan para lalong dumami ang tao. Tandaan po ninyo, ha, marami po tayong nababasa, marami po tayong naririnig, nakikita at napapanood, sinasabi nila, paano kami pupunta dyan? Wala na kaming maisaing, wala kaming pamasahe, wala kaming pagkain. Diba yan yung mga reason? What if kung matugunan ito ng mga mayayaman?
Ay hindi pa sila nag-announce na babaliktad kami kay Marcos, ay hindi na namin kami susuporta kay Marcos. Ha? What if, mga kababayan? Ito naman ay what if lang. Tandaan po ninyo, malaki po ang papel ng mga mayayaman sa ating bansa. Sila po yung nagdidikta ng economy ng ating bansa. Kaya isa ito sa malamang talagang po protektahan ng ating gobyerno. Paano yan kung ayaw na sa kanila? Ayaw na ng mga mayayaman dito po. Wala nang tiwala dito sa Marcos admin na ito. Di ba, mga kababayan? So, ayan na. Tingnan nyo, ha. Mayroon akong pinost dito, mga kababayan. Mayroon akong pinost dito. Ito. Nakikita nyo ba, mga kababayan? Tingnan nyo itong post ko. Ayun, kani-kanina lang to 2 hours ago, diyan makikita ang tunay na maayos ang Davao. Diyan makikita ang tunay maayos ang Davao. Alam niyo kung ano ang post na ito? Yung post ko na po ito, share post ko lang po ito. Ewan ko kung kay Jay Zonsa po ito nakuha. Na, tama, Jay Zonsa. Tingnan na natin si Jay Zonsa. Kung nandun pa itong post na ito. Na yung mga mayayaman, mga kababayan, ay nagpaplano, which is yung Gokongwei or ang Robinson, magpapatayo ng malaking establishmento dyan sa Davao. So, nagtitiwala sila sa Davao, no? Malaki ang tiwala nila sa Davao, mga kababayan. Ang tanong ko lang, bakit kaya binura yung post? Share post ko lang naman ito dito, mga kababayan. Ha? Share post ko lang yun, no? Teka, tingnan nga natin kung 19 hours na to. Andito pa ba kaya to? Wala pa, no, mga kababayan. Dito ko kinuha kay Jason sa na ang mga mayayaman daw, yung Robinson, magpapatayo ng malaking establishmento dyan sa Davao. Bakit nawala yata dito, mga kababayan, sa ating bakit binura, October 13 na ito. Matagal na ito, mga kababayan, Wala naman ditong nakabura sa post niya, Facebook, anong to? Bakit nyo binura? Ayan, mga kababayan, na may mga nabura, nakakapagtaka, wala dito Pero tingnan nyo, ha, may post ako Di ba yung post ko na yon? Yung post ko na yon about dito sa dito sa magpapatayo yung ayan imposible naman, mga kababayan, kung wala yan ayan 2 hours ago lang yan So yung post na yan, di ko alam kung binura ni Jason sa or kung sinong nagbura nito. Tingnan nyo, pinagtitiwalaan po ang Davao City. Hindi naman magpapatayo dyan. Hindi naman magtitiwala ang mga mayayaman kung hindi po maayos yung Davao. Gets nyo, mga kababayan? So mayroon talaga nangyayari ditong kakaiba. Ayan. So, kung makikita natin ang Ukraine, ang Ukraine, mga kababayan, ay ayan na, mga kababayan, yung Ukraine ay nagawa nila yan, makikita ang kahinaan ng Russia. Nagawa nila yan. Okay? So, punta na tayo dito naman kay Tatay Digong. Matatandaan niyo si Tatay Digong, mga kababayan, ang paniniwala po talaga ng mga supporter, pamilya ni BP Inday, kinidnap, abduction ang ginawa sa kanya. Hindi po normal. At kaya nga may kaso si Boyeng dyan Ito. Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. If he is if he is guilty of crimes, we thereby confess our countries and our states
inability to hold him to account. We thereby foresaw the first attribute of sovereign independence and effective justice system. Ambassador Teodoro Locsin Jr. So, maliwanag sa sikat ng araw mga kababayan na hindi lang po tayo ng mga supporter ni Tatay Digong ang nagsasabi na kidnapping ang ginawa sa kanya. Ito na pong mismong si Ambassador Teodoro Locsin ang nagsasabi na kidnapping po ang ginawa dito kay PRRD. At ayon nga kanina dito sa balita mga kababayan, itong si Karim Khan ay disqualified na, hindi na po siya po pwede dahil nga po sa mayroon po siyang bias. Mga kababayan, bias po itong si Karim Khan. At ang matindi pa dito mga kababayan, bukod sa bias siya, ito, mayroon pa tayong nasagap na balita. Tayo nang humusga dito mga kababayan. Teka, panoorin nyo muna natin ito saglit ulit. Dinisqualify ng International Criminal Court Appeals judges si Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon po yan sa ulat ng Reuters. Dahil umano ito sa posibleng conflict of interest. Batay sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters. Nitong Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil dati itong tumayong abogado ng mga umano'y biktima ng war on drugs. Sa kopya ng ruling na nakita ng Reuters, pinunto ng depensa na wala dapat papel si Khan sa kaso dahil dati niyang kinatawan ang Philippine Human Rights Commission o PHRC sa pagpangalan kay Duterte bilang top suspect. Kaya raw di na raw umano makapagsasagawa si Khan ng isang patas na investigation. Sinusubukan pa po ng GMA. Ayan mga kababayan dati po siyang naging abogado dito po nga po sa about dito sa mga biktima daw di umano ng EJK. So wala po talaga siyang credibility. At alam nyo, magugulat po kayo dito mga kababayan sa post na ito ng atin isang kasama sa Facebook, no? Tingnan nyo po ito. Ano ba ang ICC talaga? Sino ba talaga ito? At ano ba talaga ang kinaugnayan nito sa ating bansa? At ano ba ang kinaugnayan ni Karim Khan? Ito po, ayon dito sa post ni Chief Pato, ICC Chief Prosecutor Karim Khan, hawak pala ng Amerika. Naku po, mga kababayan. Hawak daw po pala ito ng Amerika. Basahin ko po ang caption Israel concerned about potential US green light to warrants. This crime after Channel 12 claimed that ICC would not be considering issuing arrest warrants for Israel officials without the approval of the US. The Channel 12 article pointed to ICC Chief Prosecutor Karim Khan's alleged tendency to take marching orders from the US. The report pointed out Khan was elected to the ICC post with Washington support in 2021 election. It also pointed out to Khan's decision to close to ICC cases with greatly trouble the Americans related to suspected US war crimes in Afghanistan. Therefore, US din ang nagpapagalaw sa ICC para kasuhan ang pamilya Duterte at sa possible issuance of warrant of arrest. Tingnan nyo po mga larawan. Israel concerned about potential as green light to warrants. This crime, ayan po mga kababayan, sa Kronks. The Channel 12 article pointed to ICC Chief Prosecutors Karim Khan's alleged tendency to take marching orders from US. US din po pala ang nagpapagalaw dito kay Karim Khan at sa ICC. Ayon po ito dito sa mga report mga kababayan. Hindi matinding sabwatan pa lang nangyayari. Sabi dito ng komento, bring it on para magkaalaman, laking gulo sa Pinas sakaling magkatotoo. Sabi dito ni Sayob Espinosa Luayo, Damn with ICC, sabi naman ni Danny
Bersaluna. Gugulo lalo ang Pinas, baka maibaling kay Da Junior, hahaha. People power na ulit, kagaya sa tatay niya. Ayan mga kababayan. Ito pala, matagal na pala ito. Matagal na pala ito mga kababayan, no? April 30, 2024 pa. 1 year ago itong mga comment mga kababayan, no? Ha? Si ano pa ito? Ito pang si pangalan nito? Si Joe Biden ang presidente dito. So ayan mga kababayan. Ano masasabi ninyo rito? Grabe ano? Ganito pala nangyayari dito sa ICC. Biruin mo. Mabuti na lang ngayon na pagdesisyonan na wala talagang wala talaga siyang credibility dahil bias na talaga itong si Karim Khan. At ito pa pala, US din palang nagpapagalaw dito. How ironic talaga mga kababayan. Di natin alam kung ano talaga ang katotohanan tungkol dito. Kung nagkatotoo, no? Ibang klase. Ito talagang sabwatan, conspiracy na nangyayari dito sa ating bansa. At hindi pinapaniwalaan nito pong mga tao na ito. Tingnan natin tong report ni Alvin tungkol pa rin dito sa ICC. Kasi ito talaga mga kababayan, galing doon talaga ito sa sa ICC, si Alvin. Mga kababayan, gusto ko lang pong ibahagi ang good news na nagdesisyon na po ang Appeals Chamber doon sa motion to disqualify Chief Prosecutor Karim Khan from further involvement sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte before the ICC. Sinabi po nila na i-disqualify na ang Chief Prosecutor. He can no longer be involved dito sa kaso at the Deputy Prosecutor niyang will take over. Nakitaan po ng korte na with respect to the role of the Chief Prosecutor, the impartiality was compromised kasi nga po si Chief Prosecutor Khan nagrepresenta ng mga alleged victims ng kaso which are hurled against the former president. Ipagpatuloy po nating ipagdasal ang ating dating Pangulo at wag na wag po nating kalimutan na he is an accused before the International Criminal Court. Mabuhay po ang mga Pilipino, mabuhay po kayo. Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman, maraming salamat po sa inyong talino at napakahusay na ginawa kasabay na ng buong defense team. Ilaban po natin ito hanggang sa dulo. Ayan nga po mga kababayan, ilaban din po natin yan hanggang sa dulo. Si Tatay Digong mapauwi po dito dahil kitang-kita naman po ang mga evidences, no? Dito pa lang sa atin, sa ating bansa ay abduction na po ang ginawa sa kanya or kidnapping. Hindi po siya kinuha or pinadala dyan na legal. Illegal po ang pangyayari. Isa pong maliwanag sa sikat ng araw mga kababayan na may malawakang sabwatan po na nagaganap dito. Dahil po si Tatay Digong ay nagsasalita lang naman po. Si Tatay Digong marami pong mga binulgar ni Tatay Digong yung binenta ni Marcos Jr. na 25 tons or 25,000, 25 toneladang ginto, gold reserve ng Pilipinas. Pinakamalaki sa kasaysayan na binenta, no, or nagbentang bansa ng gold reserve. Walang iba kundi si Marcos Jr. Ang tanong, yung pinagbintahan na yan na gold reserve ng Pilipinas, saan napunta? At binulgar din ni Tatay Digong yung Maharlika Investment Fund, yung 500 billion, di ba? Na ni-railroad po nila ito. Ibig sabihin ng ni-railroad, minadali. Dahil ayon kay Marcos Jr., mayroon na tayong paglalaanan na Maharlika Investment Funds. Nasaan na ito ngayon? Binulgar po ito ni Tatay Digong. Wala pong ibang nagbubulgar nito mga kababayan, kundi si Tatay Digong. So, kayong mga vloggers, bakit hindi nyo rin itong mabalita? Saan napunta yung Maharlika Investment Fund? Nasaan na yung kinita nitong investment? Ito, pera na talaga ito eh. Ha? Yung sa PhilHealth, na ninakaw din ninyo, na sinaulit ninyo yung 60 billion, 89 billion yun eh. Nasaan na yung 19 billion? Napunta sa bulsa ninyo. Bakit hindi nyo isauli lahat? Ha? Itong mga ito lahat mga kababayan, binubulgar ni Tatay Digong. Pati yung sinasabi ni Tatay Digong na bangag, bakit ayaw mong magpa-hair follicle drug test? Hinahamon ka ni Atty. Vic Rodriguez na dati mong
abogado, tagapagtanggol. Bakit hindi mo magawa? Lahat ng mga ito, mga kababayan, contributing factor para gipitin ang isang Tatay Digong dahil po sinasabi niya ang katotohanan. Ayaw po ni Marcos Jr. na mamulat ang mata ng taong bayan. Kasi pag namulat po ang mata ng taong bayan, tiyak isang iglap lang, hindi na siya presidente. Mapapatalsik siya dyan sa kanyang kinakakaroon. Marami na po. BP Inday Sara, sinasabi nila lahat patungkol dito sa nangyayari ngayon. How ironic naman itong mga mainstream media. Para bagang tanong sila ng tanong, every time na lang may mga tinatanong sila kay BP Inday Sara. Marami si BP Inday Sara, mga pasabog na noon, mga revelasyon na noon, mga sinabi niya na noon na nagkatotoo na ngayon. Pero isa lang din ang maiisip natin, ganun din si Tatay Digong. Itong mag-ama, napakarami na nilang revelasyon na sinasabi. Pero bakit wala pa rin wala pa rin itong mga mainstream media, hindi nila iniiko, baliwala sa kanila, hindi nila pinapansin, di ba? Tapos ngayon, ulit-ulit pa rin silang nagtatanong. Pansin nyo yung mga kababayan? Kung itong mga mainstream media, ginagampanan lang sana nilang kanilang tungkulin. Yung gumitna lang sila, media, middle. Siguro, matagal na tayong naging maayos eh. Kaso ang problema sa kanila, kaya no wonder itong mga ito, wala nang nanonood sa kanila. Kasi pinipili na lang nila kung sino yung papaboran ng kanilang mga news. Di ba? Pensinin nyo, kung sana noong una sinabi na BP Inday yan, kung inulit-ulit nila yon, kung kinulit nila si BP Inday, sandali, bakit mo nasabi Inday Sara na si Saldico lang at si Martin Romualdez? O di ba? Kung inulit-ulit nila yon, kasi issue yon eh. Vice President ang nagsasabi. Paano mo nasabi yan, Inday Sara? Paano mo nasabi? O di sana ngayon, si BP Inday Sara ngayon, maglalabas siya ngayon ng mga ebidensya. O ito yun. Di sana kung kinulit niyo nun, paano mo nasabing si Saldico sangkot dyan sa laptop? O di sana na kayo nun? Di ba? O, nilabasan nyo sana ni BP Inday, ayan yung confidential fund, doon ko ginamit para alamin anong kinugnayan ng Saldico sa laptop, sa DepEd laptop scandal. Kita nyo? Ngayon, lahat ng sinabi ni BP Inday, lahat ng sinabi ni Tatay Digong, nagkatotoo. Pero ang mga mainstream media, patay malisya lang sila. Pansin nyo, di ba, mga kababayan? Bago tayo magtapos, tingnan nyo pa itong isang napansin natin. Panoorin nyo itong balita. Samantala, Congressman Paulo Duterte, tinawag na biggest joke of the century ang planong gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag ni Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na biggest joke of the century ang plano na gawing state witness si former House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa katiwalian sa paggamit ng pundo ng pamahalaan. Sa inilabas na pahayag ng kanyang opisina kahapon Oktubre 14, 2025, iginiit ni Duterte na hindi kapanipaniwala ang idea na ang isang umano'y nasa likod ng malaking proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay biglang gagawing testigo ng Estado. Dagdag pa ni Duterte, kung papayagan ng Department of Justice o DOJ ang ganitong hakbang, malinaw anyang hindi lamang baha ang problema ng bansa, kundi pati ang konsensya ng pamahalaan ay lumulubog na rin. Binatikos din ni Duterte ang umano'y pagkakaugnayan ni Representative Saldico sa isyo at ang kakulangan ng aksyon ng pamahalaan upang panagutin ito. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, pinuna ni Duterte ang administrasyon sa umano'y pagpapalabas ng maling imahe sa mga Pilipino at sa pandaigdigang komunidad. Aniya ang barko ng pamahalaan ay unti-unting lumulubog, ngunit hindi pa rin napapanagot ang mga dapat managot dahil sila ang nasa kapangyarihan. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Yun, mga kababayan, di ba? Kapansin-pansin naman talaga. Mantakin mo yan. Kung paano nila iswi lahat ang mga biggest joke
ang isang inaakusahang mastermind sa lahat ng mga corruption sa ating bansa, ay siya ngayon ang gagawing star witness. At yung star witness na mismong siya talaga ang nakasaksi, siya mismong nagdadala ng pera sa mga ito, siya ngayon ang may kaso. Napakawalang hiya talaga, mga kababayan. How ironic sa ating bansa na nangyayari ito. Ha? Dahil dyan, ayan na po mga kababayan, si Marcos Jr. Disapproval, no? Ayan, 69%. Napakalaki po ng wala na pong tiwala sa Marcos administration. Kayo, kung may tiwala pa rin kayo dito sa Marcos administration na to, hindi pa babagsak yan? Bagsak na ang ano nitong taong ito. So magtitiwala pa ba kayo? Biruin mo, napakahirap pagtiwalaan yung isang tao na takot po magpa-Herculean drug test. Anong kinatatakot? Hindi ko alam. Kung alam nyo yan, huwag kayong mahihiya. Paki-comment nyo sa baba. At pakilagay na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo nang mapusuan po natin. Maraming salamat at nakarating po kayo sa dulo ng videong ito. Muli, si PMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Pilipinas, as always. Bye-bye!